Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po si Ringo Romero Anahan, CEO and founder of Kabutissimo Foundation at Kabutihan Farm. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture. Dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Muli magandang araw po mga ka-agri, mga kaagapay. Ito po ang Maunlad na Pilipino kung saan hatid po namin sa inyo ang mga ugnay na kaalaman, balita at talakayan sa agrikultura. Siyempre bago po ang lahat ay manalangin po muna tayo. Lord, salamat po sa lahat ng biyayang ipinagkaloob ninyo sa amin. Turuan niyo po kaming pahalagahan ang aming mga pamilya, mga kaibigan at lahat ng taong nakapaligid sa amin. Bigyan niyo po kami ng pusong mapagpasalamat at mapagmahal upang sa bawat araw ay aming ipakita o mapakita ang tunay na pagpapahalaga sa lahat ng inyong mga kaloob. Lord, sa inyo po ang papuri, pasasalamat, kasama na rin syempre po ang panalangin na ito para sa simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito na Maunlad na Pilipino sa pangalan nga po ng inyong anak na si Jesus na ating tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, ang pagkakaroon ng pananampalataya ay nagbibigay ng lakas. Magandang umaga po! Kamusta po kayong lahat? Ako po si Ella Arsiaga. Ngayon po ay araw ng Sabado. Thank you po. Sabi po namin last week, kita-kits. So, nandito po tayo ulit. April 5, 2025. Welcome po sa Season 7, Episode 14 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Gain po sa mga kasama nating kakatunin pa lamang, accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Gain din po sa pamamagitan ng Facebook. Kung hindi pa po tayo naka-like and follow sa lahat po ng mga programs ng DZAS para po masubaybayan natin, ito po yung 702 DZAS FEBC Radio TV na Facebook page. And of course, dito tayo nag-umpisa na platform and will continue to still be in ang ating pong talapitan. Sa 702 po tayo sa AM band. And greetings po no sa mga listeners, sa mga regulars. maraming salamat po. Malaki po ang aming puwang ng pasasalamat para po sa inyo, sa bawat isa sa inyo. Even those na hindi po nakapag-iwan ng comment, syempre, nais namin parating sa inyo na we are happy na kasama namin kayo ngayon. But let me just read some comments po para sa ating program. Mapagpalang umaga. Wow, ang daming natutuklasan talaga lalo na sa balay-balay. At answer na rin yan sa mga may sakit. Pwede sa kanila ang chocolate. Salute. At lagi natin i-shout out ang mga farmer, lahat ng uri na nagtataguyod ng siguro magsasaka po siguro, no? Mabuhay po kayo. Mula po yan kay Ma'am Helen Arellano. Ma'am Helen, thank you so much po. At pagbati rin po ng magandang araw, Miss Ella, at sa lahat na nakikinig na Maunlad na Pilipino. God bless po. Mula kay Ma'am Dulce Alicante. Mula naman po kay Sir Ronald Young. Great is the Lord. Wonderful and winnable Saturday morning, everyone. Enjoy the rest of the weekend. And then nga po, no, sa huling Sabado ng March ay unang Sabado naman ho ng Abril. Napakabilis. At dahil dyan, gusto kong batiin ng belated happy birthday ang aking tatay noong April 2. Belated happy birthday po kay Orly Arsiaga. Ayan po. Nakikinig po siya ngayon. Lagi po siya nakikinig. Siya lang po yata yung laging nakikinig kahit hindi po siya nagko-comment.
Thank you, Papa, and belated happy birthday. Love ka po ni Bulay. And of course, mula naman po kay Ma'am Leonida Tela Sacada Rubio, blessed Saturday morning po, Ma'am Ella Arsiaga, at sa lahat ng mauna na Filipino listeners. Kumbaga, birthday po ni Jared Bobis noong pong nakaraan, March 28, at happy 52nd anniversary. Saan galing birthday? Para na paghahalo yung mga pagbabati, yung mga bati-bati natin dyan. So, 52nd anniversary ng Calvary Baptist Church. Ayun nga po, napagbati po sa inyong anibersaryo noong March 30 from CBC Bacoor City, Cavite. To God be the glory. Amen. Ayun. Thank you so much po na nakikinig po sa ating PM Radio. More power po sa inyo PM Radio, and sa lahat po ng mga PM Radio na nasasaga pang 702 DCAS until all have heard. Yun nga po, At magandang umaga po, Miss Ella, at sa lahat ng nakikinig ng Mauna na Pilipino. God bless po. Amen. From Ma'am Jennifer Arile Cristalino sa Tingin. Thank you so much po. And always listening. Once again from PM Radio, Sir Epifanio Salvador. Good morning. Share na po natin nakikinig once again sa PM Radio. Thank you so much po. Pagbati rin kay Sir Jonathan tayo, na nag-umpisa na nga po maging regular din natin, Welcome to the club. Yung pong silent club sa ating comment section kung saan nakakatawa po yung dynamics natin. Nagbabati tayo sa lahat na nakikinig, nagbumabati rin tayo sa lahat ng mga nag-comment. Yan, thank you so much po. At nagbabatian po ang bawat isa. So, mula nga po kay Sir Jonathan, kulang ba tayo ng kape, Good morning po, Ma'am. Mom? Good morning po, Ma'am. God bless your program from Jonathan tayo from Santa Rosa, Laguna. Alam niyo po, mga ganitong exercise ay practice sa mga nagnanais na maging proficient. Kagaya po namin, ako po, practice po ito lagi sa akin sa pampublikong pananalita or public speaking. And nga po, so pagbati rin po, good morning kay Ma'am Malu Manahan, kay Ma'am Norma Regualos Marcelo, C.A. Dadigdig, Josephine Reyes Uson, Ma'am Nora Cancela, magandang umaga po. God bless DZAS Philippines. Ayun, si Ma'am Lita G. Peran, bumati rin po sa atin rather. Blessed day po, Miss Ella and everyone. At good morning po, watching from Bansud. Ayan, Oriental Mindoro, Sir Ramar S. Militar. Thank you so much for listening. At dahil dyan, ayun po, and to the rest of those who are listening to us, yan, leave nyo na po yung comments nyo. We'll try to make it up to you kung hindi man po namin mabasa sa episode na ito. But for this morning, makasama po natin para sa talakayan maya-maya lamang ang tungkol sa kagandahang dulot po ng bagong tinuturing na may mababang GI na glycemic index na rice variety. So makasama po natin ang ating mga scientists, nakakatalino pong ma-associate sa mga taong matatalino. Kaya thank you so much po. Before I introduce po yung mga kasama natin, ay special thanks to Miss Crystal Joyce L. Merle of DA AFID for this part of our program. Sila po sina Sir Ruben James Buenafe, Associate Scientist ng Biochemistry and Data Science, at Dr. Roel Tiozon Jr., International Consultant para sa Genetics and Biochemistry mula sa International Rice Research Institute or IRI. Yun nga po, So, maganda po ang malaman natin ang tungkol dito sa kanilang pinag-aaralan, kung paano po ito makatutulong sa ating kalusugan, syempre, sa mga magsasaka po natin. At tunghayan din po ang ating Regions on the Go. Hatid po yan sa atin ng mga farmcasters. We can't wait because full house po ulit yung mga assigned natin na regions. Kasi po sa mga hindi po aware, assigned po ang lahat ng region across the weeks. So, meron kaming rotation to make sure na everyone po will have a share sa mga updates from their respective
regions. So, that's Regions on the Go. Unlad komunidad, dito po ikatuwang natin ang DAP or DP. Ito po yung Philippine Rural Development Project. And special thanks to Ma'am Cheryl Suarez and of course, sina Ma'am Julie, si Miss Anna, sina Sir JK, and everyone else. Sa lahat ng mga components po ng DAP or DP, thank you and shout out po sa inyo. I rarely do that. But thank you. It's been a long-standing partnership alongside the Agricultural Training Institute. So once again, thank you. Yan po ang Unlad Komunidad. Abangan po natin yan maya-maya lamang at kabilang din po ang ating Agri-Trivia segment na kung tawagin po natin sa ating program ay Batid Ba Ninyo? Na ito yung mirror natin sa ating printed or yung official magazine po ng DE Central Office. Ito po yung Agi Trends. So, hindi po ito kasama sa program but ipo-plug ko na lang din. Likewise po na ating program dito, naglalabas din po ang ating DA ng mga success stories. Yan, updated po ang ating digital copy. Matatagpuan po yan sa www.da.gov.ph. Hanapin lamang po ito sa tab ng Publications. So, meron po siya mga PDF copies ng naturang magazine. At yun nga po, no? Maraming salamat po sa lahat ng mga bumubuo nito. Gain din nga po, no, ang ating MNP ay katuwang or ano tawag mo doon? Counterpart na po, siguro yung the term na pwedeng gamitin sa paghahatid sa inyo ng impormasyon. Siyempre, hatid po namin yan sa inyo. Isang oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At ngayon, narito naman, kagaya na nabanggit po natin, ang ating mga kasamahang farmcasters para sa Regions on the Go. Pinangunahan ni Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ng Department of Agriculture ang inaugurasyon at turnover ng isang multi-milyong pesong agricultural trading center sa Barangay Tumana, East Rosales, Pangasinan noong Marso 25, 2025. 60 milyong pesos ang proyekto na pinondohan ng DA sa ilalim ng Enhanced Kadiwa Exclusive Food Supply Chain Program sa pakipagtulungan ng Abono Party List Representative na si Honorable Robert Raymond Estrella III na nag-donate ng 8,000 square meters na ang proyekto ay nasang mapabuti ang kakayang kumita ng mga magsasaka, gayon din ang mga kooperatiba at asosasyon ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbabago sa kanila sa isang empowered entrepreneur. Isang aktibidad na dinaluhan ng humigit kumulang daan-daang magsasaka at vendors iba't ibang munisipalidad ng 6 district ng Pangasinan. Ang inaugurasyon at turnover ceremony ay binigyan diin ang pagtatanghal at paggawad ng Certificate of Turnover sa munisipalidad ng Rosales sa pangunguna ni Mayor William Cesar. Nang makita ang potensyal ng proyektong ito ng DA na mapabuti ang distribution at pagsasama ng mga agri-products at commodities, nangako si Secretary Laurel na magtatag ng isa pang trading post sa Pangasinan habang pinagbigyan ang kahilingan ng LGU Rosales para sa isang rice drying facility at isang cold storage facility na may solar power system. Upang higit na mapakinabangan ang sentro ng kalakalan, ang isang sentro ng pagsasanay na matatagpuan sa ikalawang palapag ay nilalaan upang magsilbing mga lugar sa panahon ng mga pagsasanay at seminar upang mapahusay ang kanilang mga kasanayan sa marketing at mapabuti ang kalidad ng kanilang produkto at bigyang daan ang direktang wholesale na kalakalan para sa mas mataas na kita. Reyna Lingorospe, nag-uulat mula sa Riyong, Ilocos. Matingkad at masaganang ani itinampok sa Yellow Corn Derby Harvest Festival. Isang makulay at masaganang pagdiriwang ang naganap sa Yellow Corn Derby Harvest Festival sa bayan ng Santa Cruz sa Occidental Mindoro noong 18 ng Marso. Ang Corn Derby ay isang aktibidad ng Department of Agriculture Mimaropa Corn Program upang isulong ang mga hybrid na variety at makabagong fertilizer sa mga magsasaka. Sa kanyang mensahe, binigyan din ni Regional Executive Director Attorney Christopher Banyas ang halaga ng aktibidad sa pagpapalakas ng lokal na produksyon ng mais. Ang mga lumok na seed companies gaya ng Bayer Crop Science, Corteva Agri-Science Philippines, Bioprime Agri-Industries Corporated, Advanta, Yara, Syngenta Philippines, Bioseed Research Philippines, ADA Manufacturing Corporation, Aldis Corporation, Gemini Farm Solutions Corporation, Amway Philippines, Asian Hybrid Seed Technologies,
Vigor Seeds Development Incorporated ay nagpakita ng kanilang teknolohiya upang mapaganda ang produksyon ng mais. Nakita rin dito ng mga dumalong magsasaka mula sa iba't ibang munisipalidad sa Occidental Mindoro ang magandang epekto ng tamang paglalagay ng abono at distansya sa halaman upang makamit ang mas magandang ani ng mais. Malaki rin ang pasasalamat na Ginoong Rodolfo Patal Jr., ang Pangulo ng Ginton Butil Farmers Association na nagsilbing farmer cooperator ng aktibidad. Ayon sa kanya, malaki ang pasasalamat ng kanilang samahan ng Ginton Butil Farmers Association dahil sa kanilang lugar na pili ang maging venue ng derby kaya nakita nila na malapitan kung paano dapat ang tamang paglalagay ng mga abono at tamang distansya sa pagtutundos ng binhi ng mais. Dumalo rin sa nasabing derby sina National Corn and Cassava Program Director Milo de los Reyes, National Corn Program Coordinator Engineer Maria Cristina Inting, Agricultural Program Coordinating Officer ng Occidental Mindoro Eddie Buen at Occidental Mindoro Provincial Agriculturist Engineer Alriza Zubiri. Ang Yellow Corn Derby ay patuloy na pagsisikap ng DA Mimaropa na suportahan ang mga magsasaka sa paggamit ng makabagong teknolohiya upang mapabuti ang produksyon ng mais sa rehiyon. Mula sa DA Mimaropa, Paolo Jose nag-uulat. 3 units na 62-footer na fishing boats ang itinurnover ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DAB FAR 7 na tinanggap ng 3 grupo ng mga mangingisda na ginanap sa Panglao, Bohol noong March 26, 2025. Ang 3 grupo ng mangingisda ay ang Guindolman Federation of Fisherfolk Association, Panglao PO Fisherfolk Federation at Duero Madua Norte Fishermen Association. Ayon kay Governor Aris Aumentado, mahalaga ang partnership at ang pagtutulungan ng probinsya at nasyonal ng pamahalaan para mapaunlad ang sektor ng pangisdaan. Ang nasabing proyekto ay malaking tulong sa 3 bayan at sa kanilang mga mangingisda na makakuha ng mas maraming isda. Sa ibang aktibidad na ginanap din sa Bohol, ang Departamento ng Agrikultura ng Region 7 ay namahagi kamakailan ng fertilizer discount vouchers o FDV sa mga magsasaka ng palay sa bayan ng Bilar para maklaim nila ang nasabing fertilizers gaya ng complete fertilizers, biofertilizers at soil ameliorants na may kabuuhang halaga na 4,613,631 pesos. Ang mga fertilizers ay suporta at tulong sa mga magsasaka para sa pangangailangan ng kanilang palayan at sa pagtaas ng presyo ng mga fertilizer sa merkado, gayon din para tumaas ang kanilang produksyon at kita. Ang mga benepisyaryong magsasaka ay tumanggap din ng mga hybrid na binhi ng palay para sa dry season cropping 2024 to 2025. J. Mike Bragas, nag-uulat mula dito sa DA Central Visayas Region. Isinagawa ng Kagawaran ng Agrikultura Region 10 sa pamumuno ni Regional Executive Director Jose Apollo Y. Pacamalan ang isang pagpupulong sa mga kawani ng agrikultura sa Libuna, Bukidnon upang ipaliwanag ang Farmers and Fisherfolk Management Information System o F2MIS. Ang F2MIS ay isang inisyatibong digitalisasyon na naglalayong pag-isahin ang pagpaparehistro ng mga magsasaka ng mahahalagang impormasyon tulad ng petsa ng pagtatanim, lawak ng sakahan, uri ng pananim at panahon ng pag-ani. Makatutulong ito sa mas epektibong paglalapat ng interbensyon sa tamang panahon. Kaya hinikayat ni Pacamalan ang mga magsasaka na magparehistro sa kanilang municipal o city agricultural office upang makinabang sa programa. Samantala, nagsagawa ng monitoring activities ang Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo o 4K, National Program Management Office NPMO at DE10 4K program mula Marso 24 hanggang 28 sa 7 indigenous cultural communities at indigenous people organizations sa Bukidnon. Bahagi ito ng malawakang pagsubaybay sa mga proyektong iginawad ng Kagawaran upang malaman ang mga kalagayan nito. Ilan sa mga sinuri ang mga interbensyon katulad ng kabayo, kalabaw, makinang pantahi, punla ng abaka, decorticators at strippers kung saan tinukoy ang kinakaharap ng mga organisasyon ukol sa naunang naibigay ng mga interbensyon para sa pag-aayos ng programa. Ang mga resulta ng pagsusuri ay pagsasama-samahin sa isang ulat na magsisilbing batayan sa pagbuo ng mga patakaran at alokasyon ng mga pundo para sa ICC o IP organization sa ilalim ng DA4K program. Magpapatuloy ang monitoring sa iba-iba pang organisasyon sa iba't ibang rehiyon. Para sa Maunlad na Pilipino, ito po si J. Edpan mula sa Region 10. Ella Arshaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Impormasyon po sa bagong teknolohiyang ugnay sa low GI rice varieties ang hatid ng ating mga siyentista mula sa IRRI or ang ating International Rice Research Institute
Mga kasama po natin si Sir Ruben James Buenafe, Associate Scientist para sa Biochemistry and Data Science, at Dr. Roel Tiosan Jr., International Consultant para sa Genetics and Biochemistry. Maraming salamat po sa ating kasamahan na si Ms. Crystal Joyce Merle at sa buong bumubuo sa AG Trends team para sa bahaging ito ng ating programa. Once again, welcome po, magandang umaga, magandang araw. Ipakilala po natin ating mga sarili. Good morning, ako po si RJ Buenafe, isang associate scientist sa IRRI. Basically, ang ginagawa ko ay ako yung mismong nagmamanage ng laboratory namin sa tulong ng aming head. At more on biochemistry ang aking background and data science. Good morning, magandang umaga. So, my name is Dr. Roel Tiosan. So, isa kong international consultant na scientist and working here at IRRI with Ruben. So, basically, yung research ko din ay umiikot sa nutrition ng rice, but mostly nasa genetics and metabolomics. So, yun yung field na aking in-explore. Ayan, syempre, pakilala naman po natin yung bagong teknolohiyang ito. Ano po ba yung tinatawag nating glycemic index or GI, at paano naman ito nakaka-apekto sa atin? So, first, kailangan natin i-define kung yung glycemic index, no? So, glycemic index ay basically yun yung gaano nako-convert ng yung pagkain to free sugars. So, sa madaling salita, so for example, ikaw kumain ka ng isang matamis na pagkain, nagbibigay yun sa'yo ng sugar rush. So, ito yung glycemic index. So, kaya nagbibigay siya sa'yo ng sugar rush because kasi yung pagkain or yung matamis na pagkain na kinain mo ay mataas ang kanyang glycemic index. So, madami kang free sugar sa body. So, yun yung glycemic index. So, ngayon, ang bigas o kanin, o specifically yung white rice, ay mataas ang kanyang glycemic index. So, katulad ng aking analogy kanina, pag kumakain tayo ng white rice, marami dito ay nako-convert sa free sugar. Kaya nagbibigay din siya sa atin ng sugar rush. Ayan, marami na po tayong kilalang uri ng bigas, mga pinagpipilian po natin. So, ano naman yung kaibahan sa bagong rice variety nating ito na ipinakikilala in terms syempre ng GI versus po sa karaniwang white rice? So, yung glycemic index kasi ng isang bigas, sobrang laki ng range. So, nagre-range yan from 60 to over 90. So, pag ang range mo ng bigas ay greater than 56 hanggang 70, yun yung tawag nating intermediate GI. Pero pag lumagpas na to sa 70, ito na yung high glycemic index rice. So, mostly nang nasa market ay high glycemic index. Kukunti lamang yung merong intermediate GI. Pero even sa buong mundo, sobrang konti ng low GI na may 55 and below na glycemic index. So, isang example nito ay yung sa variety na Australia na tinatawag nating Dungara. So, isa lamang ito sa may low GI property na rice. Pero ngayon, wala pa talagang sobrang daming low GI rice na nasa market. So, anong kinaibahan nito sa na-develop natin? So, yung na-develop ng IRRI na low GI rice ay meron siyang GI na mas mababa sa 55. So, kung matatandaan mo yung sinabi ko kanina na yung mostly ng GI ng rice ay nasa high GI or 70 pataas, kumpara ito sa bigas na na-develop ng IRRI, sobrang baba nung kanyang glycemic index. So, ang implication nito ay kapag kinain to ng isang tao, hindi ito magbibigay ng mataas na sugar spike sa katawan ng tao. So, kaya natin siya tinatawag na low glycemic index. Ayan, syempre gusto din natin malaman, ano ba yung inspirasyon sa pananaliksik na ito at kailan nag-umpisang i-develop? So, yung unang pag-aaral sa low GI ay nagsimula yan dun sa pag-aaral kung paano nadadigest yung kanin, yung bigas. So, isa sa factor na nakita namin na nakaka-apekto dito sa digestibility is yung amylose. So, amylose, sa madaling salita, ito yung isang parte ng starch molecule na hindi siya masyadong, mas mahirap siya ma-digest dahil helix siya, saka compact yung kanyang structure. So, dito, natagpuan namin noong 2017 kung ano yung mga genes sa rice na nakaka-apekto sa amylose.
Pero nakita namin na hindi lang amylose talaga yung nakaka-apekto sa GI. So, hindi ibig sabihin na kapag mataas yung amylose, mababa na agad ang kanyang GI. Kaya nagpatuloy kami sa pag-discover kung ano ba talaga yung nakaka-apekto sa glycemic index. And by 2022, na-establish namin yung isang protocol kung saan nami-measure niya yung glycemic index ng bigas. So, ito ay parang robot siya na ginagaya niya yung digestive system ng katawan ng tao. So, ngayon, pag pinakain mo tong robot na to ng kanin, malalaman mo kung ano yung glycemic index. So, dahil kaya niyang kumain ng mas maraming kanin kumpara sa tao, so, syempre, mas kaya namin mag-screen ng mas madaming rice varieties. So, dahil dyan, last year, 2024, finally na-publish namin yung paper sa isang parang prestigious na journal na nakita namin kung ano talaga yung genes na nakaka-apekto sa glycemic index. And nagresulta ito sa pag-develop ng mga rice varieties na mababa yung GI nila at hindi lang mababa yung GI, mataas pa yung kanilang protein content. Ayan, ikwento naman po natin, ano ba yung naging takbo ng development nito? So, yung pag-develop ng variety, nanguna talaga dito ay sa pangunguna to ni Dr. Nesse Srinivasulu dito sa Erie. So, merong ilang scientists na nagtulong-tulong. So, it's a collaboration to. So, basically, we identified yung isang mutant ng rice na mataas ang kanyang amino acids and mababa ang kanyang glycemic index. Pero ang problema ay mababa yung yield. Tapos hindi siya edible, hindi siya palatable sa consumers. So, nag-isip kami ng strategy paano ma-utilize yung mutant na yon by crossbreeding or crossing it with a high-yielding variety. So, nagkaroon ng series of crossing, tapos ilang years then we're able to develop yung low GI. So basically yung from Erie, nag-collaborate kami with Max Planck Institute sa Germany and also with the help din ng scientists sa UC Davis sa USA. So we're able to finally identify yung genes na nagko-confer ng low GI and eventually na-develop yung mga low GI varieties and even low GI varieties with high protein. Yan, syempre, this goes na lahat ng processes natin na siguro madami tayong masasabing trial and error. Ano ba yung mga challenges na kinaharap natin ugnay nito? So actually, marami ng scientists ang nag-attempt in the past sa Asia, sa Europe, na para i-increase yung protein, yung amino acid, or even i-lower yung digestibility ng rice. Pero ang laging mga challenges will be first is yung sensory. Kasi nalo-lower nga nila yung digestibility or na-increase nila yung amino acids, pero hindi siya palatable. Masyadong matigas yung bigas. So, hindi talaga siya napupunta sa consumers. So, second is yung yield. Kasi even kung low GI yan or mataas yung kanyang amino acid, yung nutrients, pero kung mababa yung yield niya, hindi ma-encourage yung farmers na itanim. So, itong two challenges na to, ito talaga yung naging parang motivation namin to move forward sa genetics and even sa biochemistry para ma-identify kung ano yung mga strategies na pwedeng gawin para ma-overcome yung mga challenges. And fortunately, with series of experiments and ilang years of hard work, so we finally were able to overcome yung yield. So, yung first yung yield, naging comparable na siya sa mga high-yielding varieties. So, nakailang test na kami dito and we verified na talagang high-yielding varieties na yung low GI. So, yung second is we're also able to make it comparable yung texture. So, nag-invite kami ng maraming tao dito. Every time na may visitor sa laboratory from different countries, we're allowing them to taste the rice. And mostly, from our test, which we will also publish this soon, hindi nila ma-distinguish na kung ano yung low GI rice dun sa conventional rice. So, that means na overcome namin yung texture. Kasi kung hindi mo na ma-distinguish kung low GI yun or normal rice lang, ibig sabihin parang na siya, pwede na siyang i-compare sa isa't isa. So, with the developments that we have, na overcome namin yung yield and sensory challenges.
Ayan, syempre, ito mahalagang information para po sa mga farmers natin. Ano ba yung pwede nating ibahaging impormasyon? Pag-usapan naman po natin yung yield and yung cropping season nito. Yung pagtatanim ng low GI rice, lalo na yung mga Philippine release varieties, nasa medium to medium maturity siya. So around 100 plus days, 100 plus days yung bago siya mag-mature. And pag sinabi namang ani nito, around 4 to 6 metric ton per hectare yung ani nito. So very comparable ito doon sa mga conventional na bigas na inaani dito sa Pilipinas. Sa ngayon, comparable ito at siguro mas mababa, pero ang ultimate goal ay mapataas pa to, o higitan pa o mapantayan pa lalo yung mga ani ng conventional rice natin. Sa pagpapatubo, so far wala pang mga agronomic practices na nirerekomenda, no, pero ito ay mga irrigated lines meron dalawang Philippine release varieties na low GI rice, yung NSIC RC 182 at saka PSB RC 86 na parehas na yun na Philippine release varieties. So ang target talaga kasi netong dalawang varieties na to ay saline tolerant o maging tolerant sa mga maalat na ecosystem. Pero na-discover ng IRRI na itong dalawang varieties na to ay low GI din. So, itong mga to, so far, para mapanatili yung pagiging low GI nito, wala pa tayong recommended agronomic practice. Pero, mas maganda na makipag-ugnayan tayo sa mga ahensya tulad ng PhilRice, ng DA, para sa mga rekomendasyon nila kung paano ito patubuin ng tama. Pero etong dalawang to ay sa irrigated ecosystem pinapatubo. At pansamantala nating puputulin ng ating discussion, babalik po ang Maunlad na Pilipino makalipas ang ilang sandali. Oh anak, ang kitang aso! Aray! Uy, Tay! Okay ka lang po ba? Para kalmot lang. Malayo sa bituka. Oops, teka lang, Tay. Baka may rabies yan. Dapat sabunin at hugasan agad ang sugat ng 10 hanggang 15 minuto. Lagyan lamang ng alcohol o iodine para talagang malinis. Tapos, pumunta sa pinakamalapit na health center para magpakonsulta. Balik po kayo sa susunod na schedule natin po, ha? Salamat po. Agad na hugasang maigi ang sugat at pumunta sa health center. Basta wais, iwas rabies. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At nagbabalik po tayo sa Maunlad na Pilipino. Ayan, syempre kasama po ulit natin ang ating mga scientists mula po sa IRRI, sina Sir Ruben James Buenafe and si Dr. Roel Tiosan Jr. Yan. At ipagpatuloy po natin ang ating talakayan. Sa mga kaka-tune in lang po ito tungkol sa kagandahang dulot ng mga pananaliksik natin tungkol sa mga low GI rice varieties. So, dito naman po, no, sa pagpapatuloy, gusto naman nating ipakilala yung mga rice variety na mababa din po yung GI. Syempre, hindi naman po siguro ito lang yung yung option natin, especially for the consumers. So, alongside our other rice variety po na mababa yung GI, siguro kabilang na nga rin po yung mga nasa market na. So, gaya nga ng sinabi ko kanina, meron tayong dalawang Philippine release varieties. So far, yun yung na-discover ng IRRI na merong low GI properties. So, yun yung NSIC RC 182 na na-discover nung na-release noong 2009 at saka yung PSB RC 86 na na-release nung taong 2000. So yung dalawang yon ay basically ang target talaga nila is maging tolerant sa maalat na environment. Pero yun nga nalaman ng IRRI dahil ginamit namin yung na-develop naming method, yung in vitro method namin, na ang dalawang variety na to ay low GI.
So, after nun, vinalidate namin at napatunayan namin through clinical trials na talagang itong dalawang variety na to ay low GI rice. So, anong kinaibahan nito doon sa brown rice, sa purple rice o red rice na sinasabi nating healthy rice? Ang kinaibahan nito is ang low GI rice ay kinukonsumo natin bilang white rice or puting bigas, puting kanin. So, yung lasa o yung palatability nito mas angkop o mas katanggap-tanggap sa mga consumers compare sa brown rice na medyo magaspang yung lasa natin sa kanila. Ayan. Syempre nasa tayo, no? Nasa radio. So, kamusta naman po ang lasa at itsura nito kung ito ikukumpara natin sa mga usual na nating nakikita? So, actually, parang common notion yun na parang sinabing high GI, dapat ba matamis yung rice, di ba? Pero yun nga, ayon dun sa study namin sa sensory study namin from mas malaking cohort ng tao na bumibisita sa lab namin. So, na-identify namin na hindi ganun ka-significant yung taste ng low GI dun sa conventional. So, it means na comparable talaga siya. So, hindi nila ma-distinguish yung texture, even yung taste and appearance, hindi nila ma-distinguish kung ano yung low GI. Mm-hmm. So, that's actually good kasi that means na hindi mo kailangan para magtiis na para kumain ng sobrang tigas ba or sobrang hindi masarap na rice just because low GI siya. So, yung texture niya and taste, wala siyang masyadong difference dun sa conventional na kino-compare namin. So, marami kasi kaming low GI varieties na, meron kaming low GI na high protein, merong low GI lang na normal lang yung protein niya. So, yung low GI na high protein, medyo pahaba siya, tas medyo buhaghag. So, naging property din kasi yon ng low GI high protein dahil mataas ang kanyang amino acids, ang nangyari is hindi sila masyado nagdidikit-dikit. So, kaya medyo buhaghag siya. So, yung low GI naman namin, yung itsura niya is comparable lang siya dun sa mga conventional rice na meron tayo. So, kung i-describe mo siya, malapit siya dun sa appearance ng dinorado. Sir, ito isa to sa mga natin kanina pa yung nutritional value nitong low GI rice. Pero maliban dun sa pagpapababa nung sugar intake, ano pa po ba yung nutritional benefits nitong low GI rice na na-develop natin? So, yung pinaka-benefit talaga niya is yung low glycemic index response pag kinain siya. Pero besides that, katulad ng sinabi ko kanina na may mga low GI varieties kami na mataas yung protein at essential amino acids. So, we know na, for example, sa Philippines, maraming children na kulang yung kanilang amino acid intake. Meron sila protein deficient. So kung i-incorporate natin tong mga low GI high protein rice sa mga tao na merong protein deficiency, makakatulong yun para mapataas yung amino acid na kailangan ng katawan. And yung amino acid kasi and protein, importante siya sa body, importante siya sa muscle growth, importante siya sa brain function and lahat. Marami siyang function sa immune system and sa overall health ng body. So basically, di pa namin natitest clinically kung ano yung parang major effect niya sa body. But based on literature, we can say na it will really help yung pagsusupply ng essential amino acids sa katawan and normal and optimum functioning body for the Filipinos kung i-incorporate yung low GI and high protein. Ito gusto natin tong malaman, mga sir. Kamusta naman daw po kaya yung experience ng mga nakasubok na po na kumain ito? So yun nga. So, compared dun sa low GI, so ito lang to, parang opinion lang to ng mga nakatikim sa nakakain. So, basically, they feel na merong higher satiety. Parang satisfaction ba? So, kapag kumain ka ng low GI and low GI and even low GI na high protein. So, basically, mas nakakasatisfy siya. Yun yung parang comment or feedback nila. And compared yun sa mga, for example, conventional rice na meron tayo, like dinorado, and yung iba pang medyo sticky na rice. So, yun parang you crave for more. May ganun siyang effect, 'di ba? So yun kasi yung mga effect ng mga high glycemic index food. So basically it gives your brain na parang you have to crave more. And ito yung isa sa effect
na we are hoping for sa low GI rice na ma-address na din yun. Na yung satiety, magkakaroon ng higher satiety, and also you will not crave for more. So everything in excess is, of course, hindi siya good, right? So though it is a low glycemic index, pero of course once you add more rice, syempre matataas yung calories nun. So yeah, of course better siya compared sa high GI in terms of consumption, pero still you are adding more calories. Kumbaga kung kakain ka ng mas marami, tapos parang kina-counterbalance mo lang eh. Parang low GI nga siya, pero kakain ka naman ng marami. So ganun din yung effect. Ano siya, hindi siya, so yung una siguro ma-clarify is hindi siya gamot. So, for example, kung diabetic ka, tas kumain ka ng low GI rice, hindi ka gagaling sa diabetes. Pero ang kaya niyang gawin is tulungan ka i-mitigate ano pa yung mga risk ng diabetes. Kasi, or even sa mga pre-diabetic na Filipinos, na usually na rice consumers, basically, kapag kumain ka kasi ng low GI, since hindi niya spike yung blood sugar mo ng mataas, so it will not lead you to be diabetic or basically magkaroon ng mga risk accompanying the diabetes. So yun yung kanyang major effect talaga. Yun yung what we are hoping for na mangyari. That we have also seen sa aming clinical trials. So we have conducted yung human trials, and we have seen na mababa nga talaga yung blood glucose response ng mga kumakain ng low GI rice. Siguro kailangan lang din natin i-clarify na hindi totally yung effect niya ay kapag kinain mo siya, bababa agad yung sugar mo. Kundi pinapabagal niya lang yung absorption nung glucose o nung asukal sa bloodstream natin. Kaya siya nagkakaroon ng ganong effect. So siguro common notion kasi natin pag kinain mo siya, ayan, bababa na agad yung blood glucose sugar ko. Hindi siya gano'n nangyayari. Hindi gano'n ang mechanism niya sa katawan natin. Yan, another one po para sa ating mga magsasaka. Saang mga lugar na po kaya natin to unang kinonsiderang itanim? So ngayon, meron pang project sa pagtutulungan ng PhilRice, ng DA ang nagfa-fund. Meron tayong project for scaling up nitong low GI rice. Sa kasalukuyan, wala pa tayong region na nire-recommenda kung saan ito magandang itanim. Pero kagaya nga ng sabi ko kanina, since irrigated ito, so siguro naman sa halos lahat o sa karamihan ng mga region sa Pilipinas, maganda itong itanim. Pero sa ngayon, hindi pa kami maaaring makapagbigay ng impormasyon regarding sa region, pero parte ito ng mga field trials na ginagawa natin sa buong bansa. So regarding naman sa commercialization ng low GI rice, hindi pa tayo hindi pa to commercialized sa Pilipinas, lalo na yung dalawang Philippine released varieties na binanggit ko kanina. So ngayon nasa scaling up process pa lang tayo, marami pang proseso na dapat pagdaanan. Kailangan pa natin itong ma-rebrand bilang low GI rice kasi sa ngayon ang branding nito ay saline tolerant lines. So kailangan i-rebrand natin ito, mapakilala natin sa publiko na low GI rice ang variety na ito. So marami pa tayong proseso, kailangan pa nating i-verify at pag-aralan pa na tunay ngang low GI rice variety ito. Kailangan pa nating paramihin at magkaroon ng mga pilot testing sa bansa kung maganda ba yung kalidad ng bigas na maaani natin at maganda rin yung ani nito sa bawat sulok ng bansa natin. Naku, for the interest of time, may pansamantala po muna nating puputulin ng ating panayam. At syempre po, nakasama po natin ang ating mga scientists. Thank you so much po sa inyong time. Sila po sina Sir Ruben James Buenafe, Associate Scientist para sa Biochemistry and Data Science, at Dr. Roel Tiozon Jr., International Consultant para sa Genetics and Biochemistry mula po sa International Rice Research Institute. Once again, thank you so much, Miss Crystal Joyce Marile, and to the rest of the AgiTrends team para po sa ating bahaging ito nating programa. Thank you so much po sa pagsama sa amin ngayong umaga sa panayam na ito.
At narito po ang ULAD Komunidad o UK. Katuwang po natin dito ang ating Philippine Rural Development Project. Ngayong umaga sa ULAD Komunidad, mapapakinggan natin ang balita sa pagdiriwang ng National Women's Month kamakailan ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project Scale Up. Ang PRDP National Project Coordination Office ay matagumpay na nagdiwang ng National Women's Month noong ika-24 ng Marso sa DA Central Office. Ang event ay dinaluhan ng mga kawani mula sa iba't ibang components at units ng proyekto. Nakiisa rin sila sa iba't ibang aktibidad gaya na lamang ng trivias, palaro at paggawad ng parangal sa mga natatanging kawaning kababaihan ng PRDP sa kanilang natatanging kontribusyon sa proyekto. Ang parangal na may temang pagkilala sa mga ulirang huwana ng DAPRDP ay pagkakakilanlan sa napakahalagang kontribusyon at dedikasyon ng mga kababaihan sa pagpapaunlad ng agrikultura. Nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa mga kababaihan ng DAPRDP si National Project Director Assistant Secretary Unicoats A. Manalo at kinilala ang kanilang mahalagang papel sa proyekto. Binigyang diin niya ang layunin ng proyekto na maabot ang 225,000 na kababaihang magsasaka at mangingisda o kalahati ng mga target na benepisyaryo nito. Ang pangakong ito ay pagpapatunay sa dedikasyon ng proyekto sa pagbibigay ng pantay-pantay at patas na oportunidad para sa lahat ng kasarian sa sektor ng agri-fisheries. Ang Social and Environmental Safeguards Alternate Unit Head at GAD Focal Point System Chairperson na si Bathsheba Aparilla ay nagbigay rin ng update sa mga initiatives ng Gender and Development sa pagpapaunlad ng proyekto. Ang pagkilala sa mga natatanging kababaihan ng proyekto o ulirang huwanas ay ibinoto ng mga kawani sa NPCO at ginawaran ni National Deputy Project Director Angelita Martir, NPCO Administrative Unit Head Director Agnes Catherine Miranda, DAH VCDP Deputy Director Engineer Ann Glynn Lisbo at Attorney Bernadette Hernandez. Ginawaran ang mga sumusunod sa naturang aktibidad: Outstanding Women Leader, Director Angelita D. Martir. Trailblazer, Director Agnes Catherine T. Miranda. Excellence in Public Service, ASEC Chari Sara D. Saki. ASEC Telma C. Tolentino. Director Agnes Catherine T. Miranda. Director Angelita D. Martir. Lolita M. Jamela. Sylvia L. Raliosa. Cheryl C. Suarez. Lenny G. Pexon. Miami B. Lunar, Maria Elizabeth D. Dimapilis, Queen of Hearts, Laneta R. Lagahit, Forever Young, Maria Malena V. Vasquez, Miss Independent, Lenny G. Pexon, Girl Boss, Abigail G. Ligayo, at ang binibining PRDP 2025, Romaica Joy R. Pascual. Binati ni Director Lisbo ang mga ulirang huwanas ng DAPRDP at binigyang diin na ang kababaihan ay may kapangyarihang iangat ang sektor ng agrikultura. Nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito upang kilalanin at ipagdiwang ang kahalagahan ng mga kababaihan sa ating komunidad, lalo na sa mga kababaihan na nagsisilbing huwaran at inspirasyon sa ating mga buhay. We are once again reminded of our critical role in recognizing the invaluable contribution of women, particularly in agriculture and rural development. Ang Department of Agriculture, particular na ang PRDP, ay katuwang ng mga kababaihan sa pag-unlad. Sa pamamagitan ng mga makabuluhang proyekto gaya ng mga pagpapalago ng mga negosyo, pagpapalawak ng mga oportunidad para sa agrikultura at pagsuporta sa mga produktong lokal, ang mga kababaihan ay nagsisilbing mga tagapagbago sa kanilang mga komunidad. Para sa iba pang balita tungkol sa panibagong DAPRDP Scale Up, patuloy na makinig tuwing Sabado ng umaga dito sa ULAD Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project. Enabling communities, expanding opportunities.
At tinig po yan ni Ma'am Julie Ace Brandon R. Barao, Information Officer. Thank you so much, Ma'am Julie. Abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP dito sa Unlad Komunidad, dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. Ito talaga, fresh na fresh po itong hatid sa inyo na information ni Miss Ira Cruz ng DAAFI. Thank you so much po sa pag-produce ng episode na ito. Mga ka-agri, good news po ang ating Agri Trivia for today. Magandang araw mga ka-agri, dadako na naman muli tayo sa ating Agri Trivia segment, ang Batid ba ninyo? Batid ba ninyo na isang Pilipina ang nahalal bilang tagapangulo ng Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture ng Food and Agriculture Organization of the United Nations o FAO? Ito ay walang iba kung hindi si Attorney Paz Benavides, Assistant Secretary for Policy and Planning ng Department of Agriculture. Si ASEC Benavides ay nahalal bilang chairwoman ng komisyon sa ika-20 sesyon nito sa Rome. Ito ay itinuturing na isang makasaysayang tagumpay dahil siya ang unang Pilipinang gaganap sa prestihiyosong posisyong ito. Ang komisyong ito ay nagtatakda ng mga patakaran para sa pangangalaga ng biological diversity na mahalaga sa pagpapanatili ng food security. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco P. Chu Laurel Jr., ipinagmamalaki ng buong DA ang tagumpay ni ASEC Benavides sa makasaysayang pagganap na ito. Bago maging isang assistant secretary, si ASEC Benavides ay naglingkod din bilang direktor ng Bureau of Plant Industry, kaya't hindi na bago sa kanya ang usapin ng plant genetic resources. At ngayon bilang chairwoman ng komisyon, pangungunahan niya ang mga talakayan upang tiyakin ang maayos na pagpapatakbo ng FAO sa larangan ng genetic resources. Ang kanyang termino ay tatagal hanggang 2027 sa ika-21 sesyon ng komisyon. Isa itong mahalagang hakbang para sa Pilipinas sa pandaigdigang agenda ng pagpapanatili ng food security. Muli, isang pagbati ASEC Paz Benavides at ito po si Ira Cruz. Ito ang ating Agri Trivia segment, ang Batid ba ninyo? So once again, thank you so much Miss Ira Cruz para po sa ating segment. At nakarating na po tayo sa huling bahagi ng ating programa. Muli, nagpapasalamat po kami sa lahat ng oportunidad na ito sa pagkakaroon ng MNP. Through MNP ay nakapaglingkod po kami sa inyo. Thank you so much. By the way, we would like to share that April is Filipino Food Month or ang buwan ng kalutong Pilipino. Watch out for official happenings sa mga calendar of activities na naka-up po sa official page ng Filipino Food Month Facebook page. Also, sa mga partner agencies na nagtataguyod nito. Of course, ang DA or Department of Agriculture, ang ating NCCA, DTI, PCHM, yan. Shoutout po sa lahat ng mga kasama, mga TWG, Technical Working Group, committees ng ating Filipino Food Month. Ayan. And what else? HVCDP, High Value Crops Development Program. Meron po tayong celebrations next week. So, HVC week din po next week. Marami po tayong happenings. Hindi po ito naubos. Pero for April, those two are yung mga natin, naka-calendar. And of course, yun nga po, once again, ang MNP, programang pang-radyo, hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. At para sa pagkain kaisipan, mula sa aklat ni Mateo, Kabanata 16, talata 24. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang itakwil ang kaniyang sarili, pasanin ang kaniyang krus at sumunod sa akin. Mula po sa DA, niyo po napakinggan ng edisyong ito na Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Na may himpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa Kapisanan mga Broadcaster ng Pilipinas o KBP. Thank you so much sa ating DZAS family na katuwang natin sa bawat episode.
Ayun, thank you so much po. Grabe po ang inyong dedication for bringing MNP into life. Thank you so much po sa lahat ng mga listeners natin. Of course, kita-kits po tayo ulit next Saturday. Yan, babalik po tayo ulit ang MNP sa same time and same day. Saturdays, 5 to 6 in the morning. Shout out po sa lahat ng mga kasama na katuwang natin sa programang ito. Kabilang syempre si Miss Ira Cruz, ang ating DA-AFI, lahat po ng RFOs, mga farmcasters, RIOs. Greetings po sa inyo lahat. Nawa po ay wala kaming nakalimutan. Ayun o, ito po ang Maunlad na Pilipino. Hanggang sa muli, magtanim ng pangarap, mag-ani ng tagumpay para sa masaganang bagong Pilipinas. Ako po si Ella Arsiaga. Enjoy the rest of the weekend! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.